At saka yung mga drug company sa kalaunan, pwedeng i-ingredient na nila yan sa kanilang mga gamot na ginagawa, di ba? Oo. So, gaano kalaki ang kailangan nilang volume ng guyabano, di ba? Oo nga, no? Maganda sana yun, i-require ng gobyerno. Sigarilyo, may halo rin guyabano para ma-neutralize niya yung ano. Ang problema, lalong darami mo niligarilyo kayo kasi sabi nila, uy, meron naman pa-kontra to eh. Okay. Cigarette guyabano. Okay. From Nards Romero ulit ng Angeles City. Kayang Lennon, dapat ang battle cry ng kasama mo ay ibaba ang presyo ng kuryente diyan sa Metro Manila. 20% ang expenses ng company's electricity while Metro Manila ay spent 50% of their income to their electric bill. Ayan, no? So, ano yan? Sabi niya, dapat isa raw sa isama mo sa iyong advocacy ng grupo ninyo ay itong electricity, power. Ang panglaban talaga dyan is nasa gobyerno. Kailangan niya maalis nila ang monopoly. Kasi kung may monopoly, di kung ano sabihin ng isang kumpanya o kakampirin niya yung kabilang kumpanya, hawak nila ang presyo na gusto nila. Kasi walang choice di ba? Sa Amerika kasi mayroong mga maraming alternative na anuhan ng energy. Kaya mababa ang presyo. Kaya dito Meralco lang no? So pagka pinutulan ka ng Meralco, wala ka nang kuko ng iba. Yeah, yung kasi actually dapat nasa constitution yan yung palaging merong free enterprise sa sa constitution. So, tsaka bawal yung mga merger dahil monopoly yun, no? Nagiging mahina na ang competition. Which means may chance na mag-usap na lang yung mas konti para ma-monopolize nila. Then imamahal nila yung produkto nila dahil wala na silang kalaban. Pero pagka maganda ang free enterprise nun, tsaka competition, ang dyan, pababaan talaga ng presyo. And then, ang laban na lang ng mga manufacturer is their efficiency na mas menos yung gastos nila lahat para makakompete sila sa kalaban. Okay, nandito sa kabilang linya si Frank, Frank from Toronto. Okay, papasukin muna natin. Frank, magandang umaga dyan sa'yo sa Canada. Siyempre, magandang gabi rito. Hello, Frank. Magandang gabi. Magandang gabi, Saldi, at magandang gabi sa iyo. Good evening, Sir Frank. Where have you been? Mukhang busy ka sa stock market. Busy na kampanya rin ako, alam mo ba? Ganun ba? Para kanino naman? Joke lang. Ngayon, reaction ko lang doon sa texter mo, Saldi. Nards ba yun? Nards. Mukhang perception na lang niya yung wala kasing basihan yung sinasabi niya na hindi sanhin ng cancer ang paninigarilyo. And he even quoted the American Medical Association journal. But let me tell him that there are volumes and volumes of research books about lung cancer na kung saan ito galing. Yeah. Ano naging sanhi nito? Basically, ang majority ng cause ng lung cancer ay sa especially second-hand smoke, hindi yung first-hand smoke. In fact, meron nag-testimony dyan. But the unfortunate thing is he even advocating it na parang he apparently is advocating na magsigarilyo kasi he's even quoting yung isolated cases ng mga tao na tumagal na mahabang buhay. Pero isa lang yun sa bilyong namamatay. At saka sa milyong namamatay about cancer. Saka yung mahabang buhay, baka malakas din kumain ng guyabano. Well, obviously, ang historically, ang mga seniors natin, matatanda sa una, ay mas mahaba ang buhay, although even manuscripts ngayon nagsasabing tumatanda ang average age ng population ay mahaba. Pero makikita natin yung mga lolo natin ay mamahaba ang buhay. Bakit kamo? Kasi banat ang buto nila, hindi sila nagsisigarilyo ng mas marami sa kanila hindi nagsisigarilyo, kumakain ng fresh na gulay, mga organic foods na walang contaminants, and ang lifestyle nila hindi tulad ngayon na sedentary and all that. Tama. Mismong Surgeon General ng Amerika nag-approve na ilagay ang pangalan niya at ang kanyang title ng office doon sa mga pakete ng sigarilyo na nagsasabing
sila mismo nagbibigay ng warning. Nagbibigay ng warning sa mga nagsisigarilyo. At patungkol ito sa mga nagsisigarilyo, hindi ito sa mga hindi nagsisigarilyo. Kaya doon inilagay mismo sa kahan ng sigarilyo. You know what I'm saying? Yes. Na ito ay nagkaka-cancer at delikado sa mga nanay na nagbubuntis. Ngayon, yung mga panukalang batas na ilagay yung mga even pictures at saka yung mga warning doon sa labeling sa pakete ng sigarilyo mismo, ang mga nagre-reaction lang dito ay mismo mga nagsisigarilyo. Dahil ito ay hindi patungkol sa mga hindi nagsisigarilyo. Yes. You see, it's laban against, each other na kaya lang wina-warning nga ayaw nila mapagsabihan sila pero hindi naman pwede sabihin ng Surgeon General ng Pilipinas. Ewan ko kung anong tawag diyan, pero Surgeon General DOH. DOH, Department of Health. Department of Health, DOH, na hindi naman nila pwede sabihin, bahala ka sa buhay niyo, kung gusto niyo mong magsigarilyo, sige, mamatay ka ng cancer. Hindi pwede nila sabihin yun. Dahil kaya talaga nilalagay yan kasi sa mga hindi apektado ka, Art, apektado ka, Zalvin, apektado ako, apektado yung mga hindi nagsisigarilyo na taxpayers. Kasi malaking buwis nila ang sinusuporta para dito sa mga tao, may emphysema at mga wala namang pera tulad nga sinabi mo, Art, na ito ay sanhirin ng kahirapan. Yes. At, malaking bahagi ng taxes na binabayad ni Saldi, ni Art, ng mga iba pang Pilipino na, concerned citizens at saka law-abiding citizens na nagbabayad ng taxes, ang napupunta sa mga hospital at sa mga resources ng hospital para lang tingnan at gamutin itong mga tao. Sakit na galing sa sigarilyo. That's right, na nagkakaset tungkol sa sigarilyo. Kaya, yung mga nagre-reaction lang yan, yun ang mga nagsisigarilyo. Kaya nga, sabi ko, hindi naman nakatatawa ito, pero muntik na sabihin ng DOH, bahala kayo sa buhay yung kung ay makinig naglalagay sa pakete. I mean, it's laughable, but, ano pa rin, subtle pa rin ang dating ng DOH, at sila they're appealing to the senses of these smokers na para sabihin nila, ito mga sanhi, ito mga, kaya nilalagay, hindi naman ito haka-haka, ito talaga picture. Ito proven. Proven yan, Kita pa yung mga, yung pipa nung araw na alam ko, natatandaan nyo yung art yun. Di ba may mga pipa na nilalagay pa sa sigarilyo, yung plastic na pinipili mo, tapos nililinis mo yun, ako, grabe yung pagkatapos na, oh my God. Yun ang papasok, tama. Yun ang pinakikita na yun ang pumapasok at yun ang concentration ng nicotine na nami-maintain na natitira doon sa lungs. Yun ang buwabalot sa lungs. Kaya naman nagkakaroon ng cancer ng ganyan, isang bahagi ito na aking nalalaman, ay yun ang foreign object na yun na tumitira sa bahay ng lungs. Tapos yung mga pores na dapat aerated yun, yung blood natin kaya nagkakaroon ng merong lungs para lagyan ng oxygen yung dugo na bumabalik sa lungs, ibabalik sa puso, iikot sa buong body, then back to the heart, then goes to the lungs again, i-aerate yun, i-oxygen. Okay, Frank, medyo ubos na tayong oras. Ubos tayo ng oras. Follow up next week. Okay, thank you, Frank. Okay. Thank you, Frank. Nice to hear from you. Ayan, okay, no? Ayan, si Frank, ang ating taga-suporta nating programa from Toronto, Canada, no? Okay, bago tayo magpaalam, at least maganda yung sinabi ni Frank, meron tayong text from Narj, sabi niya, Angeles City, at least naka-sentro sa ito, at least basahin ko na lang, sabi niya, Kuya Lennon, huwag selective ang advocacy ng kasama mo. Kapag ang kuryente ang naibaba niya, hero siya sa mga mahihirap kasi Pinoy income ay 50% na pupunta to their electric bill. Imbes na pampaaral at pangkain ng mga anak nila ay napupunta sa pambayad sa kuryente.